May mga dilaw ka bang patse sa iyong talukap or eyelids or sa paligid ng iyong mga mata? Ano nga ba ang mga ito? Panoorin mo ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero, disclaimer lang, ang mga video na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay ginagawa ko para mas maintindihan nyo ang mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung tinatawag na xanthelasma. Tara, let's discuss. Ang xanthelasma ay yung parang tumutubo na patse sa iyong mga eyelids or talukap or even sa paligid ng iyong mga mata. Maaari itong flat or pwede rin namang nakaangat ng konti. Nabubuo ito kapag merong cholesterol deposits or yung lipids or taba sa ilalim ng iyong mga balat. Although hindi naman talaga mapanganib yung xanthelasma sa may paligid ng mata, pero dahil nga kadalasan ito ay deposit or naipong mga cholesterol sa balat, ay pwede itong maging senyales na mataas ang cholesterol level sa iyong dugo at maging senyales ng sakit sa puso. Although hindi naman to parate. Kadalasan yung mga sobrang cholesterol ay nagde-deposit or naiipon sa ilalim ng balat sa mata. Pero yung mga ibang merong ganito or merong xanthelasma ay normal naman ang cholesterol. Kaya iniisip din na pwedeng inflammation or pamamaga ang cause ng xanthelasma. So, sino-sino ang mga matataas ang chance na magkaroon nito? Actually, kahit sino naman ay pwede magkaroon ng xanthelasma. Pero mas tumataas ang tsansa na magkaroon ka nito kung ikaw ay una naninigarilyo, sa mga overweight, obese, or sobra sa timbang. Tulad ng nasabi ko, kapag mataas ang cholesterol level sa iyong mga dugo, o di kaya kapag meron kang sakit na hypertension or diabetes. Madalas din itong makita sa mga babae, sa mga Asians or sa mga taong nanggagaling sa Mediterranean. So, paano nalalaman or nadadiagnose kung merong xanthelasma? Makikita yung xanthelasma sa balat sa paligid ng iyong mata, kadalasan sa iyong mga talukap or eyelids. Makakakita ka ng parang patse na kulay dilaw. Pagkatapos ay pwede mag-request ang iyong doktor ng eksaminasyon sa dugo para malaman yung lipid level or cholesterol level. Dahil ito ay maaaring magpakita kung may posibleng mas malaking problema na nagdudulot ng iyong xanthelasma. So, paano naman to ginagamot? Ang xanthelasma ay hindi kusang nawawala. Madalas naman, yung sukat nito ay pareho lamang, pero pwede pa rin itong lumaki over time. Bagaman hindi man ito mapanganib, kahit hindi tanggalin, ay pinapatanggal din ito sa kadahilan ng kosmetiko or hindi ka komportableng nakikita ng ibang tao yung xanthelasma sa mukha mo. So, pwede itong tanggalin sa pamamagitan ng una, cryotherapy. Ito ay operasyon na gumagamit ng pagyeyelo or sobrang lamig para matanggal ang xanthelasma. So, pwede rin yung traditional na kung saan hinihiwa yung balat na may xanthelasma para matanggal ito. Pwede rin ang sobrang init sa pamamagitan ng electric needle at yung tinatawag na chemical pills. Although madami sa paraang ito ay successful naman na natatanggal, pero tulad ng ibang operasyon sa balat ay pwede itong mag-cause ng pagpeklat o di kaya pagbago sa kulay ng balat. At kahit ikaw ay naoperahan na, ay pwede pa rin itong bumalik at mag-deposit ulit yung mga cholesterol sa ilalim ng iyong balat pagkatapos ng operasyon. So ano naman yung mga pwedeng gawin para maiwasan ito? Siyempre, number 1 dyan ay yung pagkontrol ng iyong cholesterol sa pamamagitan ng lifestyle changes. Or kung kinakailangan, ay ang pag-inom ng gamot pampababa ng kolesterol. Makakatulong ito hindi lamang para maiwasan ng xanthelasma, pero para mapigilan na rin ang mga mas seryosong sakit sa iyong kalusugan. Narito ang mga ilang paraan or lifestyle changes na pwede nyong gawin para mapababa ang iyong kolesterol. Una dyan ay, syempre, healthy diet. So, iwasan nyo na yung mga saturated fats tulad ng mga pritong pagkain. Pangalawa ay ugaliing mag-ehersisyo araw-araw. Kahit na 30 minutes a day na brisk walking lamang ay malaki na ang maitutulong.
iwasan ang paninigarilyo or kung maaari ay itigil na ito. Dahil tulad ng sinabi ko, isa to sa risk factors or nagpapataas ng tsansa na magkaroon ka ng santelasma. At umiwas or bawasan ang pag-iinom ng alak. Ang santelasma ay maaaring maging senyales ng sakit sa puso na pwedeng maagapan. Dahil ito ay maaaring magpahiwatig ng mataas na level ng kolesterol sa iyong dugo na pwedeng mag-cause ng pagbara nito. Na pwedeng humadlang sa pagdaloy ng dugo sa mga vital na organ sa iyong katawan at mag-cause ng stroke o di kaya ay heart attack. Para mabawasan ang panganib ng problema sa puso sa mga may santelasma, ay ugaliin din magpa-regular check-up ng iyong kalusugan. Nang sa ganon ay mababantayan at matutulungan kang mapanatiling malusog ang iyong mga puso. At kung gusto mo naman ipatanggal ang iyong santelasma, ay magpa-check up sa inyong mga ophthalmologist. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung ano ang santelasma. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.